tanggapin na na hindi nila kayang sundin ang kautusan. Nakuha nyo? Kahit anong sikap ninyo sa buhay ninyo, the Lord is always examining our heart. Hindi siya nag-i-examine dahil maganda ka, matalino ka, mahusay ka. Hindi yun. Kaya nga, sabi ng isang nabasa ko na book, sa Tagalog, ang Diyos hindi naghahanap na mahuhusay. Naghahanap ang Diyos ng committed. Okay, nakuha nyo? Kaya, ang pangalawang tao na ipinapakilala ng Bible na itinuturing na matuwid, umaamin na siya'y mahina. Umaamin na siya'y makasalanan. Kasi pag umaamin kang makasalanan, limbawa, hindi ako amin ng kasalanan, i-judge ko kayo. Pero pag inamin mo kayo makasalanan, ano makikita dito? Humble at pagmamahal. Kaya hindi natin ma-judge kung sino man siya eh. Walang nakakaalam nun. Kaya yung kaligtasan, hindi natin pwedeng sabihin na, ay, ganun siya, hindi siya maliligtas. Hindi Ay, ganun siya, wala siyang karapatan. Ay, lagi siyang late sa simbahan, hindi siya maliligtas. Ganon? Hindi ganun eh. Hindi ko rin sinasabing, ay, hindi umatid ng prayer meeting. Hindi ko rin sinasabing hindi sila ligtas. Kasi ang sign ng mga ligtas na tao, inuuna ang Panginoon. Amen? And thirdly, ang ipinakita ng Bible na righteousness, sabi ni Jesus Christ, ang mga nananampalataya kay Jesus at sa kanyang ginawa. Nakukuha niyo yun? Yun yung mga righteous, naniniwala kay Jesus, nananampalataya kay Jesus. Do you believe in Jesus Christ? He died, in the third day He rose again? Naniniwala ba tayo doon? Kasi kung naniniwala tayo doon, papahalagahan natin yung ginawa ni Jesus. Kaya sabi dito sa verse natin bandang huling, sa salin po ng Ingles, He also the Father to choose who are circumcised, that is, those who are additional, being circumcised, it's also live in the same life of faith in our father, Abraham lived before he was circumcised. So ano yung pinakita dito? Hindi pa tuli si Abraham, sumampalataya na. Hindi pa tuli siya, pero nananampalataya na siya. Kaya ikinonsider siya na matuwid. Kaya hindi tayo matuturing na matuwid kung hindi tayo nananampalataya. Yun ang dapat nating isipin sa buhay natin. The distinctions made between the grace and works. Kasi kung pagtatrabaho natin ang kaligtasan, ay nako, walang a-absent habang linggo. Maniwala kayo sa akin. Baka itong Biblia, talo nyo na ako. Pero ipinapaunawa dito ng Diyos, pananampalataya ang siyang sukatan para makita na ikaw ay matuwid. Nakita po ba niyo yun? Ano pa ba ang halimbawa sa ano? Parables and Lucas. Yung mga nawawalang the lost coin, the lost sheep, nakikita nyo? Lahat is all about faith. Kasi pag nasumpungan nila ito, naunawaan nila, yun ang makikita nila, wala pala akong ipagmamalaki, wala akong ipagmamayabang sa Panginoon. Kahit anong husay ko, kahit anong galing ko, wala pa rin yun pag usapin ng kaligtasan. Kaya tayo mga kapatid, you are saved by faith alone. Yung sinasabi natin na, excuse me and correct me if wrong, na sinasabi natin na okay lang yun. Yung mga salitang okay, if you have faith in God, you choose God always. Lagi ko nga sinasabi, hindi dapat kasama sa choices ng Panginoon eh. Tama po ba yun? Kasi pag sinabi mong choice mo lang ang Panginoon, parang nag-works ka sa Kanya. Hindi siya pwedeng i-choose. O mamaya na muna, Lord, ito muna. Buti sana pagdating sa langit, sabi ng Lord, ay gaya ka sa lupa. O mamaya ka na muna, ito muna. Ganun ba sa langit? Hindi ganun eh. Kaya tandaan natin, nalulugod ang Diyos sa mga nananampalataya kay Kristo at sa Kanyang ginawa. Kasi meron nagsasabi na, I believe in Jesus Christ. Ayan, okay na yon. Kaya pag alam nyo rin yung prayer na Apostle Rich, awan ko lang kung alam nung dalawang student, yung I believe in God, the Father Almighty, Creator in heaven and earth. I believe in Jesus Christ, the only Son, our Lord.
He conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate and died and was buried. In the third day, he rose again. He ascended into heaven and seated by the right hand of the Father. Minsan, pag yung mga manggagawa, pag hindi sa ulo yan, hindi mo alam kung anong itinuturo eh. Ay tatanungin ko mamaya yung dalawa natin dyan, Pastor, kung sa ulo din nila yan. Kasi, yun ang declaration of your faith. Isinilang si Jesus, conceived by the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate. Di ba? He suffered sa doon. He crucified and dead. He buried. In the third day, he rose again. Yun ang kapahayagan ng pananampalataya. Yun yung binayaran. Kaya tayo, pag hindi natin pinapakita yung tunay na pananampalataya natin, wala tayong pagkakaiba sa mga Israelita at Hudyo. Kaya pag nagyayabang tayo, sinabi ko kanina, no boasting, we are trying towards for salvation implies to putting God's, para baga may utang na loob pang Panginoon para iligtas tayo. Ito yung biyaya na pinagtatrabahuan ng Panginoon. Kaya dito bilang hamon mga kapatid, number 1, hamon, tandaan natin, siguraduhin mo ang kaligtasan mo ay hindi mo pinagtrabahuan. Listen very carefully. Ang kaligtasang meron ka, hindi mo pinagtrabahuan. I-sure nyo po yan. Baka kasi, kaya kayo sumisimba para maligtas eh. Kasi sumisimba tayo dahil ligtas na tayo. Amen? Baka kaya kayo pumapasok dito para masigurado kayong ligtas. Hindi. Hindi pa kayo napasok dito, ligtas na tayo. Kaya tandaan nyo. Number 2, siguraduhin ninyong aaminin natin na we are fall short before God. Aaminin natin na tayo'y mahina. Makasalanan. Pag hindi nyo sinabing makasalanan kayo, ang tingin nyo sa sarili nyo'y Diyos. Pag hindi nyo inanim na makasalanan kayo, kasi pag umamin ka ng makasalanan ka, kailangan ko ang patnubay ng Panginoon. Kaya nasa simbahan ngayon. Amen? Nakukuha nyo? Hanggat nyo po inaamin yan, nagmamalaki tayo. Kaya yung iba madaling maghatol kasi sinasabi nila, wala silang kasalanan. Nakikita nila yung mali natin, pero hindi nila nakikita na maling-mali na siya. Kaya kung minsan ganun we are looking ourselves as a good, pero in the eye of the Lord, kitang-kita niya yan. Kasi ganun ang argument dito sa Romans. Kaya sinasabi niya dito, sabi ng mga Hudyo, ay, hindi kami kasama dyan. Mababait kami. Kaya isipin natin yung mabuti. Dapat nating makita yung testimony dito. Umamin tayong hindi natin kaya na maligtas. Kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Kasi yung word na pag-acceptance of our weaknesses, dun tutulong ang Panginoon eh. Nakukuha niyo? Dun tutulong ang Panginoon. Si David ba? Sabi ni David nung pinapunta na si Nathan, ano sabi niya? May panaginip, may pinaparating si Yahweh, may ganitong hari na ganito. Ano sabi ni David? Ay, dapat ikang taong yan ay patayin. Ano nakukuha niyo? Pero yung sinabi ni Nathan, ikaw yun. Ano ginawa ni David? Pinunit niya ang kanyang damit at nagdamit ng sako. Tanda ng pag-amin na siya ay mayroong kasalanan. So I will challenge brother and sister, why you supposed to be here? That because we are accept, we are have fall short before the God. Kailangan natin ng Panginoon. Oo. Kasi, tingnan nyo mabuti, gaano pa ba kahaba ang buhay natin sa mundo bago natin maging seryoso sa Panginoon? Kasi pag hindi ka pa na seryoso sa Lord, ibig sabihin, hindi ka pa naamin. Hindi ka sinasabi yun that because ay mga pastors, hindi. Kahit hindi ako pastor, dahil nalaman kong kailangan ko ang Diyos, makasalanan ako. Inaamin ko ang pagkukulang ko. Awan ko lang kayo kung naamin kayo. Kahit yung pagkukulang sa bahay, umamin din kayo sa Lord, pupunuan ng Lord yun eh. Lord, wala po kaming ganito. Umamin kayo. Hindi yung, wala ka ng pera, yabang mo pa. Ganun o. Wala ka na nga magagawa, mayabang ka pa. Ganun kasi ang tao ko minsan, ang pag-amin na isang susi para maayos buhay natin. Kaya kung minsan, ako, guilt din ako eh. May pagkakataon talaga nagsisinungaling ako eh. Pero
Pagkatapos nun talaga nagigilty ako. Dapat sinabi ko na lang kasi, para yung kwento kwento ata ni Bossing Amy ito eh. Pag manliligaw, pag sinabi kang baka, dadagdagan mo ha. Ayan na, di ba alam niyo yung kwento na yan? Ay, may isa akong baka, manuwala ka dyan. 50 yan. Ay, ano yung sagrito mo? For short. Buni. Ay, ang gampit yan. Halimbawa, mas may ginahin totoo. So, ibig sabihin, yung pag-amin, that is the key to save. Amen? Kasi pagka sinabi mo sa Lord na, Lord, di kita kailangan. Sinasabi mong, wala kang kasalanan. Ang pag-amin ay susi para sa kaligtasan. And then, pangatlo, na challenge dito, paulit-ulit ito, maging totoo tayo sa Panginoon. Amen? Hindi ba kayo, minsan kinikilabutan din ako dun eh, maging totoo tayo sa Kanya. Paturo tayo sa Panginoon. Kasi, faith alone eh, not works. Tama na mabait ka. Kasi hindi po pwede yung tumutulong ka lang sa mga taong may kakayanan tumulong sa'yo. Nagiging mabuti ka lang dahil sa mga taong mabuti sa'yo. That is works. That is earning. That is wages ang tawag natin doon. Pero ang totoong pagtulong at pagmamahal doon sa mga taong hindi minamahal ng daigdig pero minahal pa rin. Yung mga taong walang kakayanan magbalik. Ganun ang ginawa ng Lord sa atin. Wala tayong kakayanan magbalik sa Kanya. That is grace. Yun yung faith. Kaya kung minsan ganun tayo, tinuro din ng Panginoon sa Bible yan, kayo ba'y tumutulong? Sa mga may kakayanan lang magtulong? Ang tawag doon, regalo. Tama? Yun lang ang tutulungan yun. Yung mamahalin nyo lamang, yung sasabihin nyo, nagmamahal sa Panginoon pero nagagalit sa kapatid. Tama ba yun? Ito, tandaan nyo, remember this word before I end. Ito, tandaan nyo po to. May pamilya tayo. Tama? Kahit anong weaknesses ng pamilya natin, still consider as a family. Tandaan niyo po ito. Siguro ito yung life principle ko. Kahit gaano kamali at mali yung ginagawa ng mga kapatid ko, hindi ko sila nire-reject. At hindi ko ikukwento ang mali nila sa iba. Kasi pamilya ko yan. Pero not tolerating sa mga bad works nila or just pray for them, showing ganito yung pagmamahal ng Panginoon, mali ka na, minamahal ka pa niya. Ganyan yung kaligtasan. Hindi to saving someone, kundi ipakita yung essence ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya sa buhay natin, kaya tayo sira, yung family natin pa nagkamali, ayaw na natin patawarin. Ayaw natin bigyan ng chance. Eh bakit sa Panginoon? How many times we are offended the Holy God? And how many times pwede magpatawad ang Diyos sa'yo? Bigyan ka ng pagkakataon. Kaya mga kapatid, yung family nyo, kahit na pinakamabahong pangyayari ang nangyari sa pamilya ninyo, stay silent and give for the Lord. Ipakita nyo din yung tunay na relasyon sa Panginoon. Na, naku, drug addict ka. Kasi ang pagmamahal na totoo, hindi yung mamahalin ka lang kita dahil tama ka. Mamahalin lang kita dahil maayos ka. Hindi ganun ang love ng Panginoon eh. Minahal kita kahit gayang ka. So, tingnan nyo po. Pag mamaya, we are try to close our eyes and then try to reflect ourselves. Ito ba ay dapat iligtas? Ha? Kaya pag na-realize nyo ito, dito nyo maunawaan yung faith na meron ng inyong lingkod. Kahit na nagkukulang tumatayo. Kahit na mahina ang katawan ko, malakas pa rin ang Panginoon. Remember in Apostle Paul? How great Apostle for us, great missionary. In 2 Corinthians chapter 12 verse 10, o kaya verse 7 to pass, sabi ng Lord doon, sabi ni Paul, Panginoon, alisin mo naman yung kahinaan ko, yung weaknesses ko, yung turning the flesh niya, na ito'y nilagay sa akin ni Satanas. Nakuha nyo? Para hindi ako makagawa ng mabuti. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient. At ang sabi ni Pablo, ibinabandera ko ang kahinaan ko at ang habang kalakasan ni Kristo ang gamit ko. Okay yun? Kaya kung minsan mahina ka kapatid, mahina tayo, aminin mo yun sa Panginoon. At ang Lord na magpapalakas sa'yo.
Kaya tatandaan ninyo, mahina ang pamilya natin sa some areas, pero kung may Panginoon sa gitna, sobrang lakas niya. Kasi sabi nga ni Paul, habang ako ay kinukutya, habang ako ay pinipersecute, habang ako ay pinaparusahan, doon ako mas lalong lumalakas. Kasi para kay Pablo, ang buhay ko ngayon kay Kristo. At yun ang biyaya. Kaya tayo mga kapatid, faith alone, not by our works. Huwag ka maglilingkod sa Diyos at aantayin po pang maging mabuti ka. Huwag nyo nang antayin yun. Huwag nyo na rin antayin bago ka maglingkod sa Panginoon pag mayaman ka na, pag may bahay ka na, pag may trabaho ka na. Huwag nyo nang antayin yun. This is the right time to do a good things sa buhay natin. Amen po ba? Kaya bilang aplikasyon, masarap ang nabubuhay sa pananampalataya. Masarap ang nabubuhay sa pananampalataya. Marami na tayong mga pinagdaanan sa buhay, pero iba yung may pananampalataya. Kasi napapansin niyo ano ba yung buhay natin noon at ano yung buhay natin ngayon? Anong sinasabi nyo? Bunga ng pagtsatsaga. At yung pagtsatsaga na yun dahil may pananampalataya ka na magbubunga lahat ng iyong ginagawa. Kaya yung pagiging anak ng Diyos, huwag niyo itong i-underestimate. Ito ang isang malaking pribilehiyo na meron tayo. Wala kang ginawa, minahal ka pa rin. Kaya, huwag na kayo man-judge sa love one another's. Kahit natutulog yung katabi nyo habang nasa simbahan, okay lang yan. Isipin nyo na busy sa Netflix yan, kaya inantok yan. Pag mga senior ay talagang inaantok yan pag ganitong oras, tanggapin nyo na po. Let us always stand. Let us pray to our God. Tayo po'y manalangin. Panandalian po tayong manahimik. And try to visual. O kaya, mag-reflection tayo ngayon. Sa ilang kataga. Yung pananampalataya, free gift. Yung salvation, free gift. Pagtitiwala sa Panginoon. At ang tanong doon, sa tayo ba ng buhay natin ngayon, naniniwala ka bang kaya kang baguhin ng Panginoon? Naniniwala ka ba na mahal ka ng Panginoon? Naniniwala ka ba na kayang baguhin ng Diyos yung sistema ng buhay mo? Kasi naniniwala ako, although mayaman na tayo kulang lang tayo sa tamang pagtuturo o kulang lang tayo sa right instruction sa buhay na meron tayo. Yun ang kulang natin. Kaya tingnan nyo, ako ba ay totoong nananampalataya sa banal na Diyos? Ako ba ay totoong nauunawaan yung ginawa ni Kristo doon sa cross ng paghihirap hanggang sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli ay para sa akin? Kasi kung naunawaan niyo yan, makikita ninyo kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin. Let us pray. Our Father in heaven, we bow before you. Nagpapakumbaba ang aming puso't isipan. Umaamin na kami ay makasalanan. Walang magagawa. At maaaring deserve namin ang iyong galit. Maaaring deserve namin na mapunta sa dagat-dagatang apoy. Baka deserve namin ang paghihirap na iyon dahil sa aming pagkukulang. Pero salamat sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na iyong itinuro sa amin. Meron kaming karapatang maging anak mo at meron kaming lugar dyan sa kalangitan dahil sa pananampalataya namin sa iyong anak na si Jesus. Kaya Panginoon, tulungan mo po kami na maging clarify ang aming faith sa iyo. Especially patungkol sa salvation o sa kaligtasang meron kami. Lahat kami ay nagkasala, lahat kami ay dapat makadama ng iyong galit. Pero sa kabila ng iyon, pagmamahal mo pa rin ang iyong ipinarana sa bawat isa sa amin. Patawad Lord kung minsan we are underestimating ang iyong pagiging mabuting Panginoon. Patawad Lord sa mga bagay na yan. Patawad din Lord kung minsan minamaliit namin ang aming sarili
na hindi kami karapat dapat sa iyo. Pero doon pala namin makikita